Kinben Book 5, Chapter 122. Mas mataas ang bitaw ni Jeff Venturina at agad na pumasok ang bola sa basket na kinaseryoso ng mga nanonood. Ang playmaking skills mo pa rin ang pinakamagandang laban mo sa mga malalaki at magagaling na players. Kaya iyon ang dapat mong i-priority sa bawat game, especially kung may mga magagaling ka rin kakampi sa lineup. Naalala nga ni Ricky ang sinabi sa kanya ni Coach Isaiah at tama raw ito. May mga larong hindi raw niya kailangang pumuntos dahil bilang point guard, ang pag-create ng offense ang kanyang pinakang priority. Sinagot naman agad ni James ang ginawang iyon ng Team 1 ng isang 3-point shot na naging dahilan upang lumamang sila ng dalawa sa score na 21-19. Sa pagdating naman ni Mendez sa side nila ay napaseryoso na lang siya nang ang humarang sa kanya ay ang ace duo ng Infernos na kinaseryoso ng lahat ng mga nasa loob ng court. Seryoso ba ito? Bulalas na nga lang ni Dave Padua na hindi maiwasang mabigla. Si Mendez ay pinagtutulungan ng dalawang best players ng Infernos. Ibig sabihin lang daw nito ay talagang mahusay ito para ito mangyari. Kailangan nating pigilan ang isang ito. Kung magpapatuloy ang ginagawa ng Mendez na ito, ay magiging nakakahiya kung matatalo tayo. Sabi nga ni James sa kanyang isip, hindi basta-basta ang Mendez na ito. Wika naman sa sarili ni Kaidik. Ang hirap takasan. Hindi ganito ang naging double team sa akin noong Mimaropa League. Wika naman ni Ricky sa sarili. Parang sinkronisado kasi ang depensa ni Lebron at Darius at habang tumatagal ay parang matatrap na siya ng dalawang ito. Kailangang maipasa ko kaagad ang bola. Umatras pa nga si Ricky ng isa kaso dito na niya hinawakan ang bola. Maganda ang kanyang ball handling pero nahuli ng dalawang bantay niya ang galaw ng mga paa niya na naging dahilan upang siya ay matrap. Nakita nga niya si Yasay na pumunta sa kanyang tabi kung kaya agad niyang ipinasa rito ang bola. Kaso natapik ito ni James at doon na nga rin siya nilampasan ng dalawang kalaban dahil ang bola ay tumapon papunta sa side ng mga ito. Napahiyaw sa tuwa ang mga players ng Infernos at nang makuha ni Lebron ang bola ay dito na nga rin humabol sina Mendez at Yasay. Isang 2 against 2 na fast break ito at sa paglampas ni Mendez kay Kaidik ay agad na nagkangitian sila dahil isang bounce pass ang ginawa nito papunta kay James. Si Yasay naman ay umabante at bumilis kaso tumalo na sa ere si Darius at mukhang dadakdak ito na mahirap na raw pigilan. Napataas naman ang kamay ng mga manunood na players ng Infernos dahil sa play ng Lebron James duo nila. Subalit bigla naman silang napaseryoso dahil nasa harapan na rin sa ere ni James si Mendez na lakas loob na sumabay sa play na iyon. Maging si Lebron nga ay nabigla rin sa ginawang iyon ni Mendez. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi mo mapipigilan si Darius. Bulalas ni Kaidik at dito na nga nayanig ang board na sinamahan pa ng silbato ng referee. Bumagsak si Mendez sa ilalim ng basket at kasunod noon ay ang pagtunog ng tumatalbog na bola sa may free throw area. Ito ay matapos na hindi pumasok ang dunk ni James. Sa paglapag nga ni Darius ay agad siyang napatingin kay Mendez. May marahan nga siyang paghingal at na magtama ang mata nilang dalawa ay agad namang ngumiti si Ricky Mendez na tila hindi man lang nag-alinlangan o nangamba sa ginawa nito. Ang Mendez na ito, nasambit na ngalan ni Coach Gary. Hindi pa raw siya nakakakita ng mga ganitong player. Delikado raw ang ganoon. Pero sa nakita niya kay Mendez, wala raw delikado rito hanggat hindi itinitigil ng referee ang play. Natawagan ng foul si Mendez at agad nga siyang itinayo ni BJ na napaseryoso rin sa ginawang pagsubok nitong pigilan ang dunk ni James. Okay ka lang? Delikado ang ginawa mo pre. Wika nga agad ni BJ na isang ngiti naman ang unang nakuha mula kay Mendez. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto kong malaman kung kaya ko ba o hindi. Sabi nga ni Ricky na napahinga ng malalim at napatingin kay Yasay na marahang nagulat. Kailangan kong matimingan ang taas niya sa bola. Masyadong mabilis ang galaw ni James. Dagdag pa nga ni Mendez. At doon na nga lalong napaseryoso si Yasay
sa pinagsasasabi nito. Dalawang free throws nga ang ibinigay kay James at pumasok pareho iyon na naging dahilan upang ang score ay maging 23-19. Pagkasambot nga ni Mendez sa bola ay mabilis niyang ipinasa ito kay Gardose dahil mukhang pagdadalawahan agad siya ni Lebron at Darius. Pumunta na nga ang bola sa side ng Team 1. Si Gardose ay ang siyang may hawak sa bola at dito na nga hindi makawala si Mendez. Bumigla naman ang takas si Venturina mula kay Lozano at pagkakita ni Gardose rito ay agad niyang ipinasa rito ang bola. Pagsambot ni Jeff Venturina ay binigla niya ng mid-range jumper ang kanyang bantay at sa pagbitaw niya sa bola ay nabigla siya nang lumitaw bigla si Darius James na sinira ang kanyang tira. Nagmintis ang bola sa ring at sa pagbaba nito ay napaseryoso si Tracy nang si Bondok ang nakakuha ng offensive rebound. Paglapag nga ni Bondok ay agad niyang itinaas ang bola at ibinato sa paparating na si Yasay na agad na nagpakawala ng isang floater shot. Ngunit nagmintis din iyon dahil lumitaw si Chu para sirain ang tirang iyon. Dito na nga mabilis na kumilo si Tracy at agad niyang binax out si Bondok nang walang galawan. Sa pagtalon niya sa rebound ay agad ngang napasigaw ang kanyang mga kakamping nanonood. Agad nga ring ibinato ni Tracy ang bola sa tumatakbo ng si Kaidik. Ang bola nga ay gumuhit sa gitna ng court, kaso sa pagdating nito sa gitna ay bigla itong sinangga ng mga palad ni Mendez na makikitang napangiti sa nangyari. Napaseryoso naman si Kaidik at ang mga manonood ay napaseryoso rin nang biglang tumalon si Mendez. Mula sa gitna ng court ay pinakawalan niya ang bola at sa pag-arko nito sa ere ay nagbigay ito ng kaseryosohan at kabog sa dibdib ng mga nakakita roon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nahalit na basket nang pumasok ang tres ni Mendez na makikitang nakakuyom pa ang kanang kamay pagkatapos noon. Walang hiya ang layo ng tres na iyon. Sa gitna siya tumira. Naibulalas nga ni Makalalad na natulala na lang nang pagmasdan si Ricky Mendez ng ngiting-ngiti sa gitna ng court. Maging ang laban nga ng Team 2 at 3 ay napahinto nang makita rin iyon. Nang mga oras nga rin iyon, makikita naman ang pagkuyom ng mga kakampi ni Mendez. Lahat sila ay nabigla roon na nasundan pa ng pagkabog ng kanilang dibdib. Ibang level ang paglalaro ni Ricky Mendez. Nasambit na nga lang ni BJ Yasay na napailing na lang ng mapatingin sa scoreboard. Unbelievable. Wika na nga lang ni Tracy. At si Darius at Lebron naman ay hindi maiwasang magkatinginan dahil doon. Isa na lang ang lamang ng Team 4 at ang tres ni Mendez ang tila bumago sa atmosfera ng labang iyon. Sa pagbalik nga ng bola sa palad ni Kaidik ay nabigla na lang siya nang si Mendez ay lumitaw sa kanyang harapan na kung saan isang steal ang nangyari. Nabawi agad ni Ricky Mendez ang bola at mabilis niyang inilabas ito sa 3-point arc. Ang pangyayaring ito ang biglang nagbigay ng kabog sa mga manonood dahil sa pagharap niya sa basket ay agad din siyang tumalon. Makikita ang magandang shooting form ni Mendez na lalong makikita habang nasa ere ito. Tumalon nga rin si Lebron at sinabayan ito, kaso maagap si Ricky at agad niyang nabitawan ng bola at hindi ito nagawang butaan ng kanyang defender. Kasabay ng pag-arko ng bola ay ang pagseryoso na naman muli ng mga manonood dahil sa pagbagsak ni Kaidik sa landing area ni Mendez. Sumilbato agad ang referee na makikitang nakataas ang kanang kamay na nakausli ang tatlong daliri. Kapag pumasok pa iyan, nasambit na nga lang ni Darius James na dahan-dahang napalunok nang ang bola ay halitin muli ang basket sa pagpasok nito roon. Pinatahimik nga ni Mendez ang loob ng venue dahil sa nangyaring iyon. Maging sina Sir Greg at Sir Nelson na nasa opisina nila na nanonood ng nangyayari ay napaseryoso rin sa ginagawa ng player na si Ricky Mendez. Basket counted. Bulalas nga ng referee na hindi rin makapaniwala sa ginawa ni Mendez sa depensa ni Lebron. Si Lebron naman ay napahingal nang mapatingin sa nakaupong si Mendez. Sumilay ang maliit na ngiti ni Ricky at si Lebron ay napaalok na lang ng palad para tulungan itong makatayo. Pagkatapos nga noon ay kalmado namang naglakad si Mendez papunta sa free throw area
para sa isa pang tira na magbibigay pa sa kanila ng 3 puntos na kalamangan. Pumasok nga ang bonus shot ni Mendez. Isang 4-point play ang kanyang ginawa at napatingin na nga lang siya sa kanyang mga kamay matapos iyon. Ang kabog sa dibdib niya ang nagbigay sa kanya ng tuwa dahil ngayon niya lalong napagtanto. Ang lahat ng ito, resulta ito ng lahat ng mga ginagawa ko para maging magaling na basketball player. Hindi ko na tinatanti ang bitaw ko sa bola. Parang alam na ng katawan ko kung gaano kalakas ang pulso o kung paano ko babasahin ang sitwasyon sa laban. Napahinga pa nga ng malalim si Ricky at napatingin sa nasa may gitnang si Kaidik. Naglakad siya at nilampasan ito. Nakalaban na niya sina Abad, ang kambal na Lastimosa, si Soko, si Barrientos at Marquez na lahat ay may Maharlika Leagues experience. Wala rin itong pinagkaiba roon. Okay lang na matalo ako, pero hindi ko pipigilan ng sarili ko na gawin ang mga nakasanayan ko. Sa pagbaba ng mga kasamahan niya, ay dito na rin siya nagsalita. Talunin natin sila. Okay ba iyon sa inyo? Bulalas nga ni Mendez at dito na nga napangiti ang kanyang mga kakampi na agad na pumesto para hintayin ang kalaban. Kasunod nga noon ay ang pagkawala ng malakas na oo mula sa mga ito na nagbigay ng kaseryosohan sa lahat ng mga naroon. Ang level ng kumpiyansa ng Team 1 ay mas lalong tumaas at ang lahat ng ito ay dahil lang naman sa isang manlalaro na ngayon ay dinedepensahan na si Lebron kay Dick na mas maingat na lalo sa pagpapatalbog ng bola. Gumamit na nga si Lebron ng screen mula kay Tracy at iniwanan niya si Mendez, kaso kasabay rin ito ay ang pagsara ng depensa ng Team 1 sa pangunguna ni Venturina. Hinarangan nila si Lebron at dahil dito ay agad siyang napahinto at ipinasa ang bola kay James na biglang nag-cut sa ilalim ng basket. Maagap din namang kumilo si Jeff Venturina na dinepensahan ng kalabang iyon. Ang bilis, sabi nga ni James na napahinto sa kanyang gagawin. May napansin nga siyang isang bagay sa depensa ng kalaban. Humigpit ito at ngayon nga ay parang hindi siya basta makawala kay Venturina. Sugod, bulalas pa nga ni Jeff at napangisin na nga lang si James na bumigla ng taliko dito. Kaso sa ginawa niyang iyon ay bigla namang lumitaw si Mendez at ang mga taga-Infernos ay napaseryoso sa sumunod na nangyari. Si Lebron naman ay hinarangan ni Bondok at nang makuha ni Mendez ang bola ay bigla na nga lang nitong ibinato ito papunta sa side nila. Napangiti naman si BJ Yasay nang masambot iyon. Ito ang gusto kong kakampi, isang magaling na point guard. Bulalas nga ni Yasay at sa pagharang sa kanya ni Chu ay binigla niya ito ng paghawak sa bola. Sa pagkaliwa niya ay siya naman pag-iwas niya rito ng isang biglaang pagkana ng kanyang isinunod na naging dahilan upang mapakuyom ang kanyang defender. Naiwanan si Chu matapos ang Euro step crossover na iyon. Kasunod din noon ay ang pagpuntos ni Yasay na agad na nagpakuyom sa kamao ng mga kasamahan niya. Napasigaw pa nga si BJ matapos iyon. Hindi nga niya maiwasang ma-hype at nang mapatingin siya kay Mendez ay isang thumbs up ang kanyang ibinigay rito na agad namang nagbigay ng masayang ekspresyon mula sa kanyang mga kasamahan. 23-28 na nga ang score at lamang na ng 5 ang Team 1 na kinaseryoso na ng mga players ng Infernos. Mga players na magagaling ang kasama ko, kaya alam kong kaya naming makipagsabayan sa inyo. Wika pa nga ni Ricky sa kanyang sarili at sa pagdating ni Yasay sa kanyang harapan ay isang malakas na apiran ang kanilang ginawa. Ito nga rin ang lalong nagbigay ng kumpiyansa sa mga dibdib nila sa labang ito. 1 minuto na nga lang ang natitira sa laban at dito na nga unti-unting nakaramdam ang Bulacan Infernos ng hindi maganda. Sa Team 4 na nga muli ang bola at makikita na naman nga muli ang paghigpit ng depensa ng Team 1 sa kanila. Si Mendez ay mas naging agresibo sa depensa at dito na nga si Lebron napabigla ng isang step back jump shot. Alam kasi niyang hindi siya mapipigilan ni Mendez at sa pagtalo niya ay inaasahan na rin niya si Venturina na bibigla ng sabay sa kanya na kagaya lang din ng nangyari kanina. Napangiti nga si Lebron at agad na ibinato ang bola kay Lozano. Ngunit dito naman lumitaw si Yasay na nagawang hampasin ang bola.
Na-intercept niya ang pasa ni kay Dick na lalong nagpaseryoso sa mga players ng Bulacan. Lumabas nga ang bola sa court at nanatiling sa Team 4 ang possession. Ibinato nga ni James ang bola kay Tracy na agad na pinostehan si Bundok sa painted area. Dito na nga ito gumamit ng lakas at sa pagtalo niya paharap sa basket ay isang hook shot ang kanyang pinakawalan. Nagmintis nga lang ang bitaw na iyon ni Tracy dahil nga ito sa naging magandang depensa ni Bondok. Kaso ang rebound ay nakuha naman ni kay Dick at sa paglapag niya ay dito na siya pinaligiran ni Venturina, Yasay at Bondok. Agad niyang dumating si James at si Lebron ay mabilis na tumalon para ipasa rito ang bola. Nagkatinginan nga ang dalawa at ang bola ay biglang sa kabilang direksyon napunta at hindi ito kay James. Kay Tracy nga ito napunta at sa pagsalo ng sentrong iyon sa bola ay ilalagay na niya sana ito sa basket. Subalit bigla na namang sumulpot si Mendez at dito na nga nito hinaklit ng bilisan ang kanyang hawak. Naagaw nga ni Mendez ang possession at sa pagkakataong ito ay isa ring mabilis sa pag-iwas kay Tracy ang kanyang ginawa. Mabilis ngang nagtakbuhan ng mga players at sa pagdating ni Mendez sa kanilang side ay dito na nga siya huminto. Si Lebron naman ay napatalon sa pag-aakalang titira ito ng malayong tres. Kaso dito na nga napangiti si Mendez na bumigla na ng takbo papasok sa arko ng tres. Umatake na nga siya at sa pagdating niya sa harapan ni Tracy ay bigla siyang tumalon na kinabigla ng mga nakasaksi. Isang floater shot ang pinakawalan ni Mendez at sumilbato pa ang referee matapos iyon upang bigyan pa ng foul ang malaking sentro ng kalaban na bumangga sa kanya. Paglapag nga ni Mendez ay dito na nga rin tumama ang bola sa dulo ng ring. Dahil nga sa ikot nito ay dito na rin makikita ang pagtalbog nito pabalik sa butas. At dito na nga napasigaw ang mga players ng Team 1 dahil bumulalas ang referee ng basket counted. Matatalo yata coach si Lebron at Darius. Naibulalas nga ng isang player sa likuran ng tahimik na si Coach Gary. Pilog ang bola at mukhang wala na akong magagawa kundi panoorin ang magiging resulta ng laban nila. Sabi na nga lang sa sarili ng coach at nang maipasok pa ni Mendez ang free throw ay lalo pang lumaki ang lamang nila sa Team 4. 23-31 ang naging score at isang quick 3 points naman ang pinakawala ni Lebron para maka-score agad. Kaso nagminti siya dahil sa magandang pagsabay ni Venturina at Mendez. Ang rebound ay nakuha pa rin ni Tracy at sa paghingi ni Chu sa bola sa may 3-point area ay iyon naman ang naging dahilan upang maka-steal si Venturina. Nabawi na naman ang team mo ng possession at dito na nga lalong napaseryoso ang marami dahil agad nitong ibinato ang bola kay Mendez na bumigla ng hinto para magpakawala ng tres. Sina Lebron at Darius naman ay mabilis na humarang kaso isang extra pass ang ginawa ni Mendez papunta kay Gardose na walang alinlangang bumitaw ng tres sa hindi kalayuan. Hinalit na naman nga ng bola ang basket at ang puntos ngang iyon ang tuluyang nagselyo sa pagkapanalo nila na kinabigla ng mga nakapanood. 26-33 ang naging final score. Nakapuntos pa nga ang Team 4 sa dying seconds pero hindi na ito sapat para maipanalo nila ang laban sa Team 1 na agad na nagtalunan sa tuwa nang marinig ang tunog ng buzzer. Napangiti na nga lang si Coach Gary na napatingin sa kanyang napagod na mga players. Hindi na kayo dapat mang magulat. Baka nakakalimutan ninyo, malalakas na players ang napasama sa training camp na ito. Bulalas na nga lang ni Coach Gary sa kanyang mga players na nakaramdam ng lungkot dahil sa pagkatalo ng kanilang mga kasamahan sa kamay ng mga dayo.